Impeachment at disbarment naman ang posibleng kaharapin ni VP Sara Duterte matapos niyang pagbantaan ang buhay ng Pangulo. Posible rin siyang maharap sa patong-patong na kaso. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Self-confessed mastermind ang turing ng Department of Justice kay Vice President Sara Duterte. Kasunod yan ng death threat kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Riza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. The premeditated plot to assassinate the president as declared by the self-confessed mastermind will now face legal consequences. Hahainan na ng NBI ng sabina ang bise bukas para magpaliwanag sa mga death threat. We are giving her chance, due process to answer yung ibinibintang sa kanya. No, this is by way of subpoena, and we will ask her to appear before our office within 5 days from today. Appear siya sa amin, sagutin niya yung aming mga tanong para mabigyan ng pagkakataon. May investigasyon na rin ang PNP-CIDG. Totoong baka naman walang hitman o baka naman yan ay figure of speech na naman. So, yun ang ating mga titingnan dyan. Ayon sa DOJ, maraming posibleng ikaso kay VP Sara gaya ng grave threat at sedition. Pwede rin siyang ma-disbar dahil bukod sa death threat, nag-abogado siya sa kanyang Chief of Staff na si Zulaika Lopez. Hindi pwedeng mag-abogado ang Vice President, lalo pat dawit din siya sa issue. Maghahain naman ng impeachment complaint ang makabayan laban sa bise sa katapusan ng buwan. Loss of confidence at betrayal of public trust dahil doon sa kanyang mga patuloy na hindi pagsagot doon sa mga katanungan kaugnay ng kung paano ginastos yung kanyang confidential funds. Malinaw na katiwalian. Kasi hindi ganito yung kinakailangan na proseso, no? Doon sa paggastos ng pera. Ano man yan, no? Confidential, intelligence fund, o kung anumang pondo ng gobyerno, hindi ganyan ang dapat na ginagawa. Sukdulan nga yung ginawa nitong si Vice President Sara Duterte. Bakit ano pa ba yung ginagawa nila? So, kailangan ay at the least, magdemanda na sila dito kay Sara Duterte. Ayon sa constitutional expert at dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines si Attorney Domingo Cayosa, pasok sa betrayal of public trust ang inaasal ni VP Sara sa Kamara bilang batayan para mapa-impeach siya. Congress may find some other offenses or crimes or infractions that may be, to their mind, as elected representatives of the people, enough basis to file an impeachment complaint. So, sila nasa kanila. Wala namang exact enumeration. Hindi naman exclusive yun. So, if they find it serious enough, they may do so. Ayon naman sa House Committee on Good Government and Public Accountability na dumidinig ng Confi Funds, marami nang nakikitang batayan para i-impeach si VP Sara. Pero gusto muna nilang tapusin ang investigasyon. Basta tayo, ito ginagawa pa lang natin yung ating trabaho dito sa committee. So, pag nag-conclude na, that's the time na pag-uusapan namin mga miyembro kung ano magiging laman o content ng aming committee report. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.